welcome to my video, guys. Good morning from Florida. Good afternoon or good evening kung saan man kayong panig ng mundo. And yun nga guys, ito, katatapos ko lang mag-church. So ito rin yung usually ginagawa ko na I'll make sure na every time na mag-off ako na nag-church ako, nag-mass ako, kasi parang ito yung way ko para matanggal yung stress ko, yung anxiety and yung depression mo minsan na nararamdaman. So yun. And syempre, sabi ko nga, diba, hindi talaga madali ang buhay dito sa Amerika. So lahat naman ng mga success stories na naririnig natin na nandito sa US, hindi siya success story na overnight lang ginawa, di ba? Parang maraming luha, iyak, ano ba? Dugo, pawis, parang gano'n na nangyari sa kanila or ginawa nila to reach a point kung nasaan sila ngayon, di ba? So yun. So I am just hoping and praying na one of these days, yung success stories nila maging success story din natin, di ba? So yun naman yung aim natin, na sana maging okay tayo dito sa Amerika, na ma-survive natin kung ano man yung mga struggles na pwede natin ma-encounter dito. So yun. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Siguro uwi na, matutulog. And sobrang peaceful dito sa Florida, guys, oh. And syempre, thankful pa rin tayo kasi hindi tayo, di ba, recently kasi nagkaroon ng hurricane. So buti na lang itong location natin dito sa Orange City, hindi siya affected ng mga bagyo. So buti na lang dito yung location natin, dito tayo buti na lang dito tayo nag-work dito sa Orange City. So yun. So yun. And yun nga guys, parang update lang sa mga nangyari sa akin, lalo na sa work. So far so good na it's almost 6 months na rin since tong araw na I stepped into this country, na sobrang bilis din talaga ng panahon. Ang dami nangyari sa almost 6 months na yon. And in terms of work, I'm just really thankful na na-survive ko yung preceptorship ko, natapos ko siya, na hindi ko na kailangan mag-extend. And sobrang bait talaga ng preceptor ko. Sobrang thank you talaga sa preceptor ko, na sobrang considerate, understanding, at saka binuboost niya talaga yung moral mo, yung parang, I don't know, kasi hindi ako ganun confident talaga eh. Up until no naman, parang yun lang naman yung pinaka-comment sa akin na hindi raw ako masyadong confident sa mga ginagawa ko. Pero other than that, napaperform ko naman yung mga duties and responsibilities being a nurse, lalo na sa unit namin. So yun yung hindi ko nakikita sa sarili ko, na siguro nakikita ng ibang tao, and thankful ako na appreciate nila yun. So yun. But then sobrang anxious pa rin. Grabe yung anxiety level ko pa rin every time na mag-duty ako, lalo na pag first night. So yun. And sabi ko nga sa previous video ko, ito nang darating na October, sobrang good luck talaga kasi 4 nights in a row ako. And na-experience ko na yung mga night duty na sobrang toxic. So iniisip ko kung ganun yung magiging routine, yung magiging duty ko next month or this month. October 1 na pala. So hindi ko alam kung masasurvive ko yung 4 nights na yun na straight. So ayun, sana lang wala na rin yung mga standby, kasi medyo lugi tayo sa negosyo pag nasa standby tayo, naka-cancel yung duty natin. And I don't know if gusto ko yung pick up shift, kasi nga sobrang nakakapagod din yung work. But then we'll see para makabawi tayo, di ba? Para at least yung mga plano natin, mga project natin sa buhay mas mapabilis. So yun nga, sabi ko nga, well, siguro sa ngayon lang nasasabi ko ngayon, after 3 years na kontrata ko, siguro kung baka hindi na siguro kung acute care. Kasi to begin with, talagang pinush ko talaga itong pag-work sa acute care, kasi nung after passing the NCLEX exam, marami na mga offers sa akin, pero mga home care, rehab, mga
ano ba, yung mga skilled nursing facilities, mga ganyan. So, hindi ko siya in-entertain nung time na nag-a-apply ako kasi mas gusto ko talaga yung acute care kasi nga 'di ba, yung previous experience ko naman, year kopong-kopong is sa hospital talaga. And kala ko ganun lang kadali. May sobrang ibang-iba pala dito sa US. So parang hindi naman sa nagsisisi, pero at least it's a good experience pa rin na parang before naman ako siguro kung darating talagang yung time na siguro after 3 years or kontrata ko hindi ko talaga siya parang hindi pa rin talaga okay. Hindi ako ganun confident. At least kahit paano na-experience ko ulit, di ba? At least may knowledge ako, di ba? Parang ganun. So okay na din. So yun, and sobrang thank you sa mga kasama ko sa work kasi sobrang nilang mga supportive. Basta hindi ako nakaramdam ng mga nung parang binubuli ka nila or whatsoever. Sobrang ang babait. Minsan nung una nga, sabi ko parang too good to be true. Parang nasanay ka kasi sa mga ibang kalahi natin. Sorry to say, pero syempre, alam mo yun, may mga crab mentality, mga chismosa, chisero, alam mo yun. Pero parang dito sa mga kasama ko na ibang lahi, parang wala akong naramdaman ng ganun na parang work is work. Kung ano yung personal na buhay mo yan, wala kaming pakialam din. Which is good, di ba? So yun, parang talagang yung working relationship namin sa unit is professional talaga, parang ganun. Which is a good thing and a big factor na parang mas nakakagalaw ka na maayos. Mas nagagawa mo yung gusto mo. Tsaka parang hindi issue, halimbawa pag may mga kulang ka or whatsoever sa unit. Diba pag sa mga Pilipino, diba parang big issue yan, i-chismis ka pa or i-endorse pa sa mga kasama mo na, uy si ganito, bla bla bla, ganyan, daming kulang, daming mali. So, parang dito parang hindi siya big deal kasi naiintindihan ng bawat kasama mo sa work na busy ka talaga, hindi madali. So, there are chances na pwede ka may ma-miss out, may ma-overlook ng mga like orders or whatsoever or mga procedure na dapat gawin na sobrang na nang naiintindihan. So yun. Siguro kung talagang grabe yung hindi mo talaga nagawa ng mga bagay na talagang mako-compromise yung health status ng pasyente mo. Siguro talagang hindi yun pwedeng i-consider ng ganun. Pero syempre mga minor lang. Alam mo yun, hindi siya naging big deal. So yun sobrang masaya lang. Siguro masasabi ko na i-enjoy ko na rin kahit paano. Which is yun naman talagang pinagdadasal ko talaga na sabi ko, Lord, sana dumating na yung araw, buwan, na sana pag nag-duty ako, naging okay na ako. And for some reason, siguro talagang yung prayers talaga sobrang powerful niya. Na hindi, kasi nung mga first 2 to 3 months ko, grabe hindi ako nakakatulog guys, lalo pag first night ako, talagang paikot-ikot lang ako sa kama. Kaya ang ending, pag nag-duty ako, lutang talaga ako. Walang tulog, minsan nasa lutang. Pero ngayon, though yung tulog ko pa rin, hirap pa rin ako sa tulog, pero at least ngayon, hindi ko na ba siya masyadong naiisip na hindi ka na masyadong anxious sa mga bagay-bagay na parang minsan nakakapagod kasi din mag-isip at mag-overthink, di ba? So hayaan mo na lang minsan para idasal mo na lang siya and maging positive ka na lang. And ayun, gawin mo na lang yung trabaho mo, parang ganoon. So yun, masaya. So yun lang guys. Kaya sa lahat din ng mga talagang na aspiring USRNs, i-push nyo talaga guys. It's all worth it na magtrabaho, pumunta rito. Siyempre hindi naman lahat nagiging successful, but then nasa iyo naman yun, di ba? Nasa sarili mong kamay yung success mo, di ba? So yun, hindi mo talaga pwedeng i-compare yung story mo sa iba kasi you're creating your own story kasi parang gano'n, alam mo yun. So hindi mo yung story na hindi mo pwedeng maging story, yung mga pinagdaanan nila hindi mo pwedeng, hindi mo rin, siguro you may or may not pagdadaanan, paano English nyo, parang hindi mo naman, basta hindi mo pwedeng kumpara yung sarili mo sa iba, parang you have your own path, parang ganun. So yun, and syempre guys, yun nga, may singit ko lang, sobrang thankful ako
Kasi hindi ko naman in-expect na may magkakaroon tayo ng mga subscribers sa YouTube channel natin. Kasi the first nung day 1 na ginawa ko itong channel na to, number 1 ang purpose ko is imbakan ko siya ng mga videos ko. So kung may edit ko lang para maging maayos, imba ko lang para at least yung phone memory ko hindi ganung maging loaded ba, ganun. So at least marami pa rin akong space, parang ganun. And then second, syempre gusto kong i-document yung magiging journey ko dito sa US. Parang it's a parang ano ba English yung hirap? Parang it's masaya, I mean it's one way para ma-evaluate mo or ma-assess mo how far have you gone since day 1 na pumunta ka dito sa US, parang ganun. And it's like parang siguro it's fulfilling or happy to look back kung paano ka nagsimula dito and na-document mo yun, di ba? So yun, masaya yun, maganda yun, parang meron kang live documentation, parang ganun, or anong tawag doon, basta yun. And then number 3, syempre gusto natin kahit pa paano baka may ma-inspire tayo, which is nakakatuwa ngayon na parang may mga nakaka-relate sa mga videos na ginagawa natin, na nakakatuwa na ang sarap din sa pakiramdam na hindi lang rin pala ako nag-iisa sa struggle na to. Ang dami rin pala namin na struggle sa work, sa duty, siguro, well, hindi ako nagkaroon ng mga problema sa mga kasama ko sa mga co-workers ko. And yung struggle sa pag-communicate, na ang hirap ng English talaga. So parang every day is a challenge talaga. Sobrang struggle niya. Pero sobrang nakakatuwa lang, guys. And ngayon meron na tayong 379 subscribers, na which is sobrang nakaka-overwhelm din, na sobrang natutuwa ako kasi parang hindi ka may na-expect na magkakaroon ako ng mga subscriber or may magka-follow dun sa channel natin. But then sobrang thankful ako and sobrang thank you sa inyo, guys. So yun, and I am still trying to create content na relatable. So yun lang, guys. For more nursing adventures and interesting stories, follow for more. And pahabol lang, guys, before natin i-end yung video na to. Ito, guys, i-reflex ko lang sa inyo etong Bravo Supermarkets, guys. Alam nyo ba, guys, every time na after duty, most of the time dito ako pumupunta para mag-breakfast. Kasi marami dito mga meron ditong lechon. So ayun na. Lechon nila, guys. So yun lang, guys. Follow for more. Hot chocolate. Sarap, guys. So, mga Floridians, try nyo to. Hot. Tama. Sweet plantain. Sa ating banana cue. Yun. Sarap. So, imagine nyo, guys, puyat ka sa work, ito yung kakainin mo. Kamusta naman? Kamusta? Hero stroke. Pero buyag. Pero gaba. Kaya kong sarap. Try niya. Chicken. Wrap up.